Hi guys, nasa Lasalet kami ngayon. Papakita namin sa itsura ng Lasalet pag nag-ikot kayo sa loob ng Lasalet. Yan. Yan siya, maganda siya rin. Seminarista ba dito? Yung Lasalet? Sa mga ano ba, yung magpapari andito din. Yung mga seminarista dito din sa Lasalet. Yung pag gusto niyo maging pare, punta kayo rito sa Lasalet. After nyo sa ano SOM Boys Town, yun, dito naman kayo sa Lasalet. Talagang ano na, dire-diretso na hanggang maging pare, no? Yung mga gustong maging pare lang naman, wala namang pilitan. Pero maganda dito, parang retreat center, tahimik, mga peaceful. Tapos malamig yung hangin. Outfit check kami mga rider. Yan, dito yan. Outfit check. Outfit check. Nabasag ko na pala yung ano, protective sa likod. Protective film yan, hindi yan. Siyempre, mumurahin lang naman yung protective film kumpara sa ano. Saan ang way dyan? Entrance, tara dyan. Ano to? Ito may nakalagay. Facsimile of the apparition of Our Lady of Lasalet. Our Lady of Lasalet. Grabe, simula France pa pala yung mga ano natin. Europe pa pala, ano? Ng religion ng Catholic. Ang laki ng puno, oh. Tabi-tabi po. Ayan. So para din siyang ano, kamay ni Jesus. Maraming cross. Stations lang. 13 stations of the cross, ano? So yun, pag mga pa Holy Week na guys, ito na yung mga pupuntahan nyo. Mga pilgrimage ba tawag nun? Para magnilay-nilay. Yung mga lugar na ganito, yung medyo tahimik, malapit sa Diyos. Mga ganun. Sayang nga lang, hindi pa namumunga yung mga puno ng mangga dito. Kasi maganda sana kung namumunga na siya. Ayun, namumunga na yung miracle fruit, oh. Miracle tree or miracle fruit. Ang liit pa lang, ganyan siya kaliit, no? Pag maliit pa, parang ano lang, suha. Sarap ng panahon, makakulim din. Oh, balete, oh. Daming balete. Tabi-tabi po. Balete nga kasi, no? Tabi-tabi po. Ayan, oh. May birds. Saan siya? Ayun, lumipad.
Malapit. version nila. Nagkaroon, di ba? Dati wala kang alam ko nung nagiging tayo wala yun. Oo. Ito yung... Ito yung dati meron. Bago lang pa rin. Hindi ko lang makakasabi. Baka hindi lang natin pinuntahan, no? Ito yung toilet. Ito na yung start ng pagbibisita lang sa Sukat. Ito na ba? Hindi pa. Tuwing Holy Week. Oo. Visita Iglesia Holy Week yun. Ah, Mismong... Parang mismong Friday yata talaga eh. parang, so yung start ng Holy Week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, kasi Friday, di ba, hindi dapat nasa Okay. Ba't yung iba sa Friday mismo? Oh, meron din, kasi yun yung nakatakip sa kailangan na talaga. Sabi po. Thank you Lord sa magandang panahon. Naka-exercise din pala tayo rito kahit last dito lang tayo. Oo. Kaya nga, ikot na lang tayo. Kasi, sakto lang. Mga 10 ikot no. Bago magmas. Hindi. Isa lang, 9:13. Ha? Bilis ang oras. 9:16. Matagal pa yun. Dalawang ikot lang talagang sa Akin na yung helmet mo. hindi ako. Mamaya na lang. Akin na. Baka sumakit yung kamay mo. Eight AM pala ang mas dito sa Lasalet guys. 8 AM, 10 AM, 12 PM. Ganon. 2 hours yung gap. Kapag gusto nyo mag-mas dito ng Sunday guys, 8 AM kayo pumunta, ano? Tapos next nyo punta 10 AM, ano? So kami dumating dito 9 AM, tapos na yung 8 AM na mas. So gaantay kami hanggang 10 AM na mas para mas kami yung buo. Ayan. Station 11 yun. 12 plus 13. Para lang siya Don Bosco. Palakad-lakad ka lang. Yan ang maganda sa Don Bosco dati. Marami kang pwedeng gawin na activities. Basketball, volleyball. Ay, naalala mo May yung tennis pa yun dati. Naalala mo yung nag-picture tayo. Oo. Oh. Hanggang 15 pala ang Station of the Cross, no? No, ayun may 14, tas 15. Akala ko 13 lang. No? Ayun, no? 14th station. Ah, may libingan pa nga doon. Yan yata yung mga paay na nag-ano. May cemetery, guys.
Maliit na cemetery. Ayan, 14 din. Kasi Kasi mga pioneer firm people. 15 stations at the cross pala din. Mga pioneer firm people. Pati brother. Ayan. May sarili silang libingan. Ano. Ayan, 15. Tapos meron pa to hanggang doon guys sa ano nila. Retreat center nila. Doon sa lagpas nitong church. Meron pati. Tara, puntahan natin para makita niyo. Punta tayo doonan. Sa unahan pa. Doon yung ano nila, CR at gym. Dito yung church. Pinapabless si Red, si Red, pinapabless ulit. So, pwede rin kayo magpa-bless after mass guys ng bago nyong motor, kotse dito. So, naka one round na tayo guys. Dito tayo galing kanina sa area na to. Isang ikot na. Mga 10 ikot nga to. Thank you po, Father. Morning, Father. Yes po. Ingat po kayo sa pag-uwi. Magmumotor lang kayo? Opo. Simba pa lang po kami sa atin. Okay. Maganda. Kaya namin ngayon, ito yung pinaka-giving mass namin dito. Kaya 3 kami dyan mamaya. Sa 10 a.m. po. Opo. Kami dalawa kasi yung Father Ian. Dito talaga kami naka-reside dyan sa seminary. Yung isang ordinahan, tatalim siya. Opo. Kaya siya yung magpipreside dyan mamaya. Kami alalay. Full force po pala kayo. Oo, naramahan namin siya. Kahapon, nag-Thanksgiving mass yung Father Ian sa yun na sa Mandaluyong, sa Tayuman, Rizal. Taga-Tayuman siya. Ang layo po taga Binangonan po kami sa nanay. Yung nanay ko po pala. Taga-Tayuman yung di nyo. Kami nagtawagan namin dalawa ni Father Ian. And then si Father James naman taga-Bulacan. Sa Bumanda. Ako taga Davao Oriental. Bisaya. Tayo. Bisaya siya kagad. Oh, Negros po. Negros. Negros. Oo. Oh, yes po. Let me po my food po tomorrow. Yes. Nadulo ako ng ng Pilipinas. Paano kayo napunta dito, Father?
Siguro dahil sa pagiging pasaway. Lagan de ka, Father. Badlungon ko. Madlungon. Hindi lang lagan, madlungon pa. Naisisan kasi ako dati. And then, nalipat ako sa Caminos. Tapos, habang nag-aaral ng television, dahil pasaway, naalis, ayaw tumigil. Tapos, lumipat din sa salit. Nakakaya naman sa Manabel. Grabe, ganun din pala, ano. Mayroon din talagang story na ganun, Father, ano. Sa kanya, yung nga sinasabi nila, pag nagsara ng pintuan yung anak, yung ina ay nagbubukas ng bintana. Tama. Kaya doon ako dumaan sa bintana. At least natuloy, Father. Papunta pa din talaga sa calling. Oo, totoo. Kaya, mahirap din talaga. Kailangan manalangin ng manalangin. Para sa Oo, mahirap din. Sa ano po nila, baka naghahanap din sila ng CR. Nandun yung CR na kanila. Oo. Sige, Father. May CR dito, mayroon din CR dyan. Opo. Baka nga naliligaw sila. Sige po, Father, dito lang kami. Opo. Apo. Opo, thank you po. Pwede daw dyan, tara. Oo, dito kami nakatira. Dyan tayo. Tara. So, Baka kasi limited tayo so dito. yun po yung short interview natin kay Father. Thanks for watching, guys. Naman na kayo dito. Dito na lang kayo dyan sa gitna. May CR po siya. Oo, dyan yung building na yan, oh. Sige dyan, pasok kayo. Ang galing. Dito sila nakatira sa Father. Ingat kayo, Nay. So Father, stay in po kayo. Ay, dito na po kayo nagdalo. Kami po yung bantay ng mga sundalista. Hindi ko nga alam bakit po ginawang bantay ng mga Para sundalista. Pasaway po- din naman ako. Hindi nagirahin niyo po. Oo. Para alam niyo na yung gagawin nilang pagkakataon. Kaya nga sabi namin sa kanila, wag nyo kami lokohan kasi pinagdaanan na namin yan. Oo, galing na kami doon. Kaya pinahuli na. Ang kulit, no? Para kayong police, Father, no? Galing na kami dyan. Ako, mas pulis na yun kasi nag-rate police yun eh. Nagpag-aral lang crime. Criminology. Yun. Tuwing linggo, minsan pag maganda yung panahon, may mga tao dito nagkakape, o kaya pipigil sila dyan. Wala nang problema sa amin yun. Maganda nga eh. Para may nakikita kayong iba. Nagbabalak pa nga kami dati na maglagay ng kapihan dyan eh, yung libre kape. Kasi wala pa, yalanganin pa sa panahon. Pero lahat ng seminarista, Father, dito talaga. O yung mga lasalit. And then dahil mayroon din kaming college seminary school, yung ibang congregation sa Tagaytay, dito nag-aaral. Dito na din sila. Okay. Natuturo din kami dalawa niya, Ang galing, ano. Ang conversion, ay yung turnout ng mga nag-aaral Father sa totoong na Malaki din. ordain. Malaki din yung pagbabago nun. Kasi yung nga sinasabi nila, at the end of the day, ikaw naman magdidesisyon eh. Saka nandun talaga yun sa yung personal na relasyon mo sa Diyos. Dito may mga seminarista nga laging pasaway. Ang tanong ko lang naman sa kanila, ano ba talaga ang plano mo sa buhay? And then ano ba talaga ang relasyon mo sa Diyos? Kasi kung malalim yung kilala mo sa Diyos, malalim yung pagiging relasyon mo sa Diyos, kailan man hindi ka gagawa ng hindi ayon sa gusto niya. Well, natural lang naman sa tao magkasala. Hindi naman. Alam naman ng Diyos yun. Pero ang point dun is, hindi tumitigil ang Diyos na paalalahanan ka. Huwag mong hayaan na yung paggawa ng kalokohan, o pagsaway, o pagtaliwas mo sa Kanya, ang papahamak sa'yo. Hindi naman gusto yun ng Diyos eh. Lahat naman ng gagawin ng Diyos ay lahat ay gagawin niya para ibalik ka. Ang tanong dyan, ikaw ba gusto bang bumalik? So hindi necessary na Pag- kung pasaway ka ngayon, hindi ka pwede maging pare kasi pwede ka namang magbago. Ay, nagbibigay ng Diyos yun, oo. Kasi palagi naman kasi nagbibigay ang Diyos ng biyaya. Pag Pasaway ka, palagi nagbibigay. Hindi naman nagsawa ang sa pagbibigay ng biyaya. Ang tao lang naman kasi, kung tinatanggap niya yung biyaya ng pagbabago. Father, kung pag nagstay dito, nagkakaroon din ng mental health issue din. Or anxiety, mga ganun. Oo, ang iba, kasi may mga kaibigan ako, minsan sabi niya, friendship, parang Gusto ko na umalis, ganun. Ako, babae naman kasi yun eh. Gusto ko ng lugar na mapag-stayhan na Sabi ko, di punta ka dito, maglakad-lakad ka dito, malawak ang daan dito, Okay. linis mga halaman, and then gusto mo na magdasal, may dalawang simbahan, may malaki, may maliit. Dito, meron kasi simbahan dito sa loob. Okay. So, dito ka lang, mag-stay ka. Sa naman, minsan kasi yung misconception nila sa seminary, may mga magulang na pinipilit na ng mga anak mo, pare ka para bumait ka. Pare ka para maging matino ka. Well, ang desisyon na yan ay nasa bata.
At sabi ko, nasa bata at sa desisyon ng bata na habang in the process, ano siya. Meron naman kami dito, sige tulad ng isang brother dito. Like, dalawa sila, pinagkukumpara namin eh. Yung isa lumaki sa simbahan. Hindi naman pag-ano sa kanya. Lumaki sa simbahan. Pero, nung dumating sa seminaryo, nakinasaranasan yung buhay ng ano, iba yung dating. Yung isa naman, ay walang pakialam sa simbahan nung nasa labas siya. Wala, simba lang, minsan hindi na nagsisimba. Pero nandito siya, sinuwa niya yung pumasok siya dito, sinuway niya yung tita niya nagpapaaral sa kanya. Scholar siya noon, lahat ng bagay nabibigay sa kanya kasi varsity siya. Ganun, lahat ng mga luho niya nabibigay. Nung pumasok siya dito, tinanggal lahat yun sa kanya. Naging wala siya. Pero ang maganda, dito, maganda yung pagtanggap niya sa pagsubok na yun. At mas naging nag-grow siya sa relasyon sa Diyos, mas nag-grow siya sa pakikitungan sa kapwa niya. Kinokontrolan kasi masyadong agresibo na rin siya masyado. Pero yung bang agresibo na pagsunod, hindi pagsuway, gano'n nangyari sa kanya. Sobrang devoted naman yung Oo, nangyari. iba ang conversion nangyari sa kanya. Kaya sabi namin, sa tao talaga yan. Kasi yun nga, palagi nagbibigay ang biyaya ang Diyos. Tapos ang tao lang naman ang kung buksan lang niya ang isipan niya at tingnan kung gaano kaganda ang ibigay sa kanya ng Diyos pag siya ay naging bukas. Ibig sabihin, Father, hindi necessary na kung ano yung pinagsimulan, kung ano yung dati mo, automatic yun na yung ruta mo. The end, is identified, justified, hindi naman Nasa gano'n. tao pa Nasa tao sa yung sa tao at sa biyaya ng pinagkaloob sa kanya. Kaya pala yung sinasabi na hindi talaga nagkulang ang Diyos. Kailan may hindi siya nagkulang? Sobra-sobra pa nga eh. Lagi may chance. Oo, palagi may chance yan. Lagi may Diyos. Hindi lang 30 times. Many times. 70 times. Yung nasabi na Jesus eh, magpatawad ka. 70 times 7, hindi. 70 times 7 times, kumbaga, kung sa tradisyon kasi ng mga Hudyo, ang number 7 is perfect number. Ibig sabihin nun, kung napatawad ka is perfect na magpatawad. Hindi yung patawad na may naiwan na tatandaan ko yan. Hindi ko kakalimutan. Tawarin kita pero hindi kumakalimutan. Hindi naman ginawa ng Diyos eh. Kasi kung ginawa ng Diyos na hindi niya kinakalimutan yung nagkamang pagkakasala, automatic, inuulit mo na naman. Pero hindi ka napapatawarin. Pero hindi, ang ginawa niya, 70 times 7, perfect na pagpatawad yun. Kaya nga may tradisyon ng mga Hudyo na pagdating ng 50 years, yung Jubilee year, kahit yung mga nakakulong papakawalan, kahit yung mga katulong pakawalan, kahit yung mga utang kalimutan. Oo. So pwede ka mga utang ulit. Nakaabot ka sa iba. Umabot ka na 50 years. Ganon, yung Jubilee year nila na tinatawag. Ganon yun. So, ganon yung sinasabi nila. Yan yung paanyaya sa atin na yung nagpatawad, bigay todo. Pero nga, dahil nga tayo din ay tao, may limitasyon din. Minsan, hindi maiwasan yun na oo nga, patawarin kita pero parang may sakit pa eh. Oo, yung mga ganun. Natural yun. Oo, natural yun. Kasi tao tayo. Pero kaya nga, yung paanyaya sa atin ng Diyos na manalangin sa Kanya, manalig sa Kanya para kung ano mang meron siya, maging atin. At lahat naman ng meron ang Diyos ay binigay naman sa atin. Para may maging bukas din ng loob ng tao na tanggapin yung meron siya. Para So, maging katulad tayo sa Kanya. So, ilang taon na po kayo ngayon, Father? Ngayon, Yung age niyo po? 45 ako eh. 45. Bata pa, ano? Bata pa, Father. Ng college, 2010. Tapos dagdag yung pagiging pasaway ko. Yun, umabot ako 45. Father, ano nga pong name niya? Rancel. Si Ian naman yung isa. Father Rancel. Thank you, Father, po sa time niyo po. Short natin na talk. Opo. Makakarating ang message niya sa iba. Ay, hala ka! Opo, Pero Father. hindi lahat. Thank you po. Thank you, Father Maraming Rancel. salamat sa punta niyo dito ha. Father. Open naman kayo dito kahit nga dito seminary. Gala lang kayo dito. Wala namang ano dito. Kaya nga tinanggal namin yung mga aso dito eh. Opo. Gusto man namin magkaroon ng aso. Pero minsan kasi hindi naman lahat ng tao ay sa aso. Kami gusto ko ng aso eh. Kaso nga lang minsan yung aso namin dahil sa pagiging malambing dyan ang hahabol. Yung iba takot sa yung tao. Isang tao dito kasi gusto namin na active yung mga tao. Opo. Maganda nga po dito, Father, para pag nag-iisip-isip ka, pupunta ka lang. Oo, punta lang ito. Mag-upo lang kayo dyan. And then pag nagutom kayo, pwede mo sabihin, Father, pwede bang kumain? Sige, Merinda. Father. O sige, pag meron. Sige, Father. Thank you po, Father. Opo.
Father Ransel. Sunday, everyone. Yan ang quick message sa atin ni Father Ransel. Magpatawad daw. Magpatawad ng buong puso. Pag may naiwan, normal na daw. Patawarin mo pa din. Normal guys. So magpatawad tayo guys. No? Yun dapat matutunan natin. Ako, yun normally, aaminin ko yun. Yun ang gusto kong matutunan sa sarili ko. Yung magpatawad ng buong buo. Like, forgive and forget, no? Pero minsan, yun nga, sabi ni Father, may naiwan pang konti. Totoo yun, guys. Pinatawad mo siya today, the next time wala. Meron talagang manunumbalik. So yun dapat ang matutunan natin kay Father, guys, na para wala tayong anxiety. Tsaka pag may anxiety daw, punta lang tayo rito sa Lasalet. Yun. Pag meron tayong mental health issue, mag-pray kasi be-bless tayo ni Lord. Diyan tayo umupo last time, oh. Nilay kayo, isang buong oras kaya nyo iputin. Mag-pray. 9:30 na, 11:30 na. 9:30. 9:30 na guys, kaya binapatunog na yung bell. Si Father magbe-breakfast pa yata yun, eh. Pero talagang kunentuhan pa kami ni Father. Thank you, Father. Ang bait ni Father. Thank you kaayo, Father. Daghang salamat. Daghang Salamat, Father. Taga Mindanao pala si Father. Davao Oriental somewhere. Sa dulo daw ng Mindanao. Pero Bisaya din. Malayo din yun, eh. Yan ang gusto ko ring puntahan nating dalawa. Yung tayong dalawa lang. Sa Davao naman. Kasi si nanay lagi na doon, di ba? Nakadalawang punta na si nanay kami. Wala pa ni isa. Pero may kaibigan doon si Sally. Actually, pwede rin tayong maghanap ng kakilala doon. Kasi si Papa matagal din na-assign doon, sa Davao. Yan ang pinaka nagustuhan ko doon nung nagbakasyon kami dati. Kasi hinikot namin lahat, Philippine Eagle, Crocodile Farm, lahat ng farm. Yung yun, Carabao, yung kagaya dito sa atin, merong Carabao milk. Yun, yung mga pastillas. Ay, dito, pwede tayo dito, hindi tayo dumaan dito yun. For a while lang. Dito tayo guys. May baril pala yung mga seminaryo dito guys. So taguan din ng nung unang panahon na yun. Yung gera. Pwede pa ito i-restore yung restoration. Ano kanyon? Ma, mama yung kanyon. No, picture doon. Doon mo picture. Kunin mo picture. Ito. Ay, dito mga guys. Restore yung baril. Taran! Ba't may baril doon? Yung gera ba yun dati? Ginamit ba sa gera dito dati? May baril, eh. Baka kasi nagtago dito, no? Nung panahon ng gera. Normally, yan yung ng mga Pinoy, eh. Taguan yung mga simbahan. Maganda rin pala rito. Ang daming Mama Mary. Rosary. Rosary ang tawag? Rosary Hill. Rosalie Hill. Rosalie Hill ka pala. Lagi na lang may nalalaglag doon. Magugulat ka, eh. Ayan, pangalawang ikot na namin to guys. Dito sa side na to. So, nakadalawang ikot din. Dito kan. Sa malayo tayo kasi nag-walking nga tayo.
Oh, abot pa hanggang doon. Oh, ano. Ay, nagpunta tayo dyan last time, di ba? Kanal. Parang kanal yung... Parang ilog. And dyan guys, parang maliit na ilog. Or ano. Parang gusto ko yung vibe dito, yung ano, parang ang dami yung dahon. Yung fall, ano. Picture ka? Gusto mo? Ayan. Ito, gumamela guys. Paborito ng mga ano, ni Thalia. Thalia ng Maria More ang pangalan ko. Di ba yan yan? Ano na? Yung si Marimar din. Han. Marimar. Oh! Costalit Chachoy. Wait lang guys, picture natin si Commander. Baba muna natin.